Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Eto na nga finally, nagbabalik na si Hajon sa Korea mga kachika upang harapin ang mga iniwan niyang responsibilidad sa kumpanya nila. Nako Hajon, kunin mo na ang pamanang para sa iyo na bigay ng papa mo dahil anak ka din naman niya at deserve mo yan dahil ang dami mo na rin na isakripisyo at natulong sa kumpanya ng papa mo. Alam ko namang confident si Hajon na siya ang mananalo laban sa mga kapatid niya. Dahil siya yung may puso para mag-manage nito at alam kong hindi papabayaan ni Hajon ang company nila. Kabilang dako naman sa Jakarta, Indonesia, mga kachika, ay naisip ni Maya si Hajon na ito yung nakababata niyang friend na iniwan siya bigla na lang nang walang paalam. At ito nga, mukhang good news dahil may tumawag kay Maya at ibinalitang pasok na siya sa grand finals ng cooking contest dahil na-disqualified yung isang chef na nanalo dahil sa nandaya siya. Grabe. Kita nyo guys, nandaya siya. Nilagyan niya ng parang salt yung dish ng competition niya para hindi manalo. Eto na nga at dinalaw na rin finally ni Hajon ang kanyang papa na matagal nang naghihintay sa kanyang pagbabalik. At habang dinadalaw nga ni Hajon ay naalala ni Hajon ang mga pinagdaanan ng mama niya dahil sa kanya. Dahil hindi man lang ito pinuntahan sa Pilipinas noong nabubuhay pa ito. Talagang na-stress yung mama niya at nagpakamatay na lang kaya naiwan si Hajon na nga. While si Maya naman ay nagpre-prepare na ng iluluto niyang final dish para sa grand finals. Naku, naalala ni Maya yung adobong masarap ng kanyang mama na inahihahanin tulad daw ang pagkain sa emosyon. Siyempre, talagang ang pagkain ay parang emotion din na kung masaya kang with love ang niluluto mo ay magiging masarap. At syempre, pagkain nga naman ang nagpapasaya sa mga tao dahil kung walang pagkain, walay na. Ay nako, kawawa naman si Maya, napaiyak na lang talaga siya nang maalala niya ang kanyang mama. Samantalang, ito na, araw na ng kompetisyon at nasalubong na naman nila Maya at Estela si Arif. At talagang ang kapal ng mukha na itong si Arif dahil pag nanalo daw si Maya ay babalik siya sa kitchen niya. At nakaabot na nga si Maya sa grand finals pero parang dinadown pa rin siya ni Arif. Naku Arif, wala ka lang talagang tiwala kay Maya. Ay nako, siya ang mananalo dyan. Pustahan pa tayo, mananalo siya. Ako, excited na talaga ako. Sinong mananalo ng grand finals at tumataginting na parang halos 2 million ang grand prize. Ito na, competition na at maghahanda na sila ng final dish nila. Naku Maya, good luck. Galingan mo. Sana manalo ka. At galingan mo prepare yung plating mo para talagang bongga. Naku, parang nanervyos pa si Maya dahil sa dami ng taong nanonood sa kanila sa studio. Kaya napapikit na lang siya. Go Maya. Samantalang si Hajon naman ay na-recall niya yung mga nangyari sa kanya ng bata siya na dumating siya sa bahay ng kanilang ama at doon tumira. At dito nga ay sinalubong siya ng kanyang stepmother at mga kapatid sa, sa ama. Pero naging cold ang pagtanggap nila kay Hayon. Kawawa naman. Kaya naman talagang nakakaramdam si Hayon ng galit sa kanyang ama dahil sa mga pinagdaanan niya nung bata siya. Ay naku Hayon, wag ka nang magalit sa papa mo dahil hindi naman niya ginusto yung mga
pasensya ka na lang sa mga kapatid mo kung inaaway ka nila at inaapi noon. Kita mo naman, mas successful ka naman ngayon kesa sa kanila. Ay naku, grabe talaga tong stepmother ni Hajon. Talagang binababa niya yung pagkatao ni Hajon. Kawawa talaga siya. At ang akala lang nila puro pera-pera lang ang magpapasaya sa kanila. Ay naku. Buti pa si Hajon ay hindi pera-pera lang ang para sa kanya. Gusto niya ng talagang tahanan na kasama yung mama niya na nila dahil anuhin niya yung pera kung hindi naman siya masaya. At ito na nga, ng tawad yung kanyang papa. Hajon, patawarin mo na yung papa mo dahil malapit na siyang mamatay. At sinabi naman niyang yung mama mo talaga ang mahal niya. Pero wala na nga lang siya talagang nagawa dahil naging kabit niya yung mama niya. At patawarin mo na siya para patawarin na rin niya yung sarili niya at maayos na siyang makauwi sa heaven. At dito na nga dumating na yung time at tuluyan na ngang binawian ng buhay yung papa ni Hajon. Condolence sa'yo, Hajon. Napakatatag ka. Ngayon, mag-isa ka na lang talaga. Kaya mo yan dahil nandyan pa si Maya. At eto na nga sa kompetisyon, ay isa-isang pinapakita na ang kanilang mga gagawing dish. At talagang na-amaze si Maya dahil siya lang yung pumili ng napakasimpleng dish. Halos lahat mga sosyal samantalang kay Maya ay puso ng saging ang ginamit niyang dish. Go Maya! Ang sarap ng niluluto mong yan. Dumako naman tayo sa Seoul, Korea. At ito na nga ay meeting na ng mga Board of Chairman kung saan mamimili na sila ng papalit sa papa ni Hajon. At ito nga ang kapatid ni Hajon na babae. Ang gusto niyang maging kapalit ng papa neto at magpatakbo ng kumpanya ay ang kanyang nakakatandang kapatid na lalaki. Naku! Delikado ng kumpanya nyo kung yan ang magmamanage. Kaya nag-uumpisa na si Maya na i-dip yung banana heart sa may harina at ito ay priniprito na niya. Talagang napapa-amaze yung mga judge dahil paano daw niya kaya ito gagawing special dish. Para sa kanila, ang puso ng saging ay garbage lang. Eto na nga at hindi na magkamayaw ang lahat dahil nagmamadali na sila sa pag-plating at time's up na nga. Naku, kumusta naman kayang plating mo, Maya? At eto na nga, nagno-nominate na ang lahat. Ngunit wala pa rin si Hajon. Naku, pinag-iisipan ng mga board members kung sino talaga ang pipiliin nilang si chairman. At pinakita nga ni Assistant Jang ang mga performance ng bawat candidate at mga nagawa. At talaga namang perfect ang nagawa ni Hayon sa kumpanya. Ngunit talagang binabati ko siya dahil ayaw nilang siya ang piliin maging new chairman. At dito nga tikiman time na sa nilutong mga dish ng mga contestant at talagang lahat ay mukhang masasarap. At ito na nga, dumating na yung time na i-judge ang dish ni Maya. At talagang sinabi ni Mayang promote niya ang organic food, yet healthy naman. Go Maya, sana talaga ikaw ang manalo ng grand prize. At eto na nga, sinasabi na nga ni Maya sa mga judge na gusto netong i-promote ang local at organic ingredients gaya ng banana heart. At eto na nga ay isa-isa ng tinikman ng mga judge ang ginawang dish ni Maya. At sinabi nga nilang lasa ay pamilyar. Naku, sasarapan yata tong si Arif. At sinabi niyang perfect at very impressive ang kanyang ginawang ingredients. Simple but delicious. Congrats, Maya. Naku, karamdam kong mananalo ka na ngayon. Samantalang sa Korea naman, ay hindi pa rin makadecide ang mga board of members kung sino ang pipiliin nila. At pinakita nga ang video ni Hajon para ma-distract ang mga buboto sa kanya. At talagang ayaw nilang manalo si Hajon.
Ang gusto na lang nilang iboto ay yung nakakatandang kapatid ni Hayun. Naku, huwag kayong pumayag. At yehey, ito na nga, congratulations Maya dahil siya ang nanalo sa final round. Siya ang nanalo sa grand finals. Yehey! Ang saya naman. May 2 million na si Maya. Oh, itong si Ari po, eksena. Dahil gusto niyang mag-collab daw sila ni Maya. Pagkatapos nitong ukray-ukrayin si Maya, naku, gusto pa niyang makikulab kay Maya. Ay, naku Maya, wag na lang. Yan, buti nga sa'yo at tinanggihan ka ni Maya. Kasi ang yabang-yabang mo at wala ka namang tiwala kay Maya. Ngayong nanalo na siya, tsaka ka nagkakaganyan, Ari. Buti na lang. At alam ni Maya kung paano ka bawian. Yes, Maya, tama yung ginawa mo. Buti nga sa'yo, Ari, pagkatapos ng lahat, yan ang karma mo. Ha ha ha. Iniwan ka ni Maya at nag-walk out. At ito na nga, dumating na nga si Hajon sa conference meeting at nagulat nga ang lahat nang bigla siyang nagpakita at humingi nga siya ng sorry sa mga ito dahil na late siya at nag-sorry din siya sa mga buwang wala siya dahil may inasikaso siyang personal na bagay. At bago nga umpisahan ang botohan sa magiging new LB chairman ay tinalakay muna ni Hayon ang loyalty ng mga board of directors na ipinakita sa kanila ng kanyang tatay nung nabubuhay pa ito. At ito nga ay nare-recall nila yung mga memories na yung papa ni Hayon ay malaki ang natulong sa kanila at talagang sobrang loyalty nila dito dahil trinato silang parang talagang kapamilya. And as usual, umiksena na naman yung kapatid ni Hayon na bakit daw ibinabalik yung mga memories noon. At ang mahalaga daw ay hindi qualified si Hayon na manominate. Kaya sinabi ni Hayon na i-withdraw niya ang kanyang pagiging candidate at i-vote niya si Assistant Lee bilang new chairman dahil siya naman yung pinagkakatiwalaan ng kanyang papa at siya rin yung maraming naitulong din sa kumpanya. At hindi makapaniwala si Assistant Lee sa sinabi ni Hajon, Director Lee. At talagang inaccept niya yung position as chairman dahil ininominate siya ng mismong papa ni Hajon. Naku, napakagaling mo talaga Hajon dahil naisip mong hindi rin lang ikaw ang maino-nominate. Kaya ninomini mo si Dr. Director Lee. At ito nga, umaalma nga ang kapatid na nakakatanda ni Hajon. At syempre, binoto nga ng nakakaraming director si Dr. Lee. Yay! Nanalo pa rin si Hajon. The best ka talaga, Hajon. Ang talino mo! Pagkatapos na ng conference meeting at nanalong chairman si Director Lee, ay pinapanood ni Hayon yung video ni Maya na nanalo siya. At sabi nga niya kay Director Lee ay siya muna ang bahala sa kumpanya dahil may kailangan siyang gawin. Ako, i-win back na si Maya. Yee! At supportive naman talaga itong si Director Lee. Nakambak sila ni Maya nito. Yeah! Matapos nga ang pag-uusap ni Hayon at ni Director Lee, ay naisipan niyang tawagan si Maya. Ngunit talagang hindi sumasagot ng tawag si Maya, kaya nag-voice message na lang siya kay Maya na kung nakikinig siya, ay tawagan naman siya, mag-call back si Maya. At naisip na nga ni Hayon na tawagan na din si Stella upang kamustahin si Maya. At ito ngang si Stella, binibiro niya si Hajon na confused siya. At sinabi nga ni Stella na wala na si Maya sa Indonesia at nasa Pinas na nga siya. Yes, ito, sikat na nga si Maya dahil sa pagkapanalo niya at nagpipirma siya ngayon ng contract signing
isa na siyang executive chef sa isang bagong sikat na restaurant. Yan, ang saya-saya naman. Congrats talaga, Maya, sa mga achievement mo. Habang tinatanong nga si Maya ng mga reporter, ay bigla na lang may toy car na dumating at mayroong flower at letter na nandoon. Kaya naman biglang tinignan ni Maya at eto nga, nakalagay yung pangalan niya para sa kanya yung flower. Oo, galing pala ito kay Hajon at sinasabi ni Hajon na magkita sila sa address na binigay niya. Go Maya, pumunta ka na, makipagkita ka kay Hajon. At ito nga habang binabasa ni Hajon yung mga explanation niya ng mga pagkakamali niya, ay ni-recall ni Maya yung mga samahan nila ni Hajon na talaga nga namang memories to keep. Naku, grabe pala. Ang dami na rin palang pinagdaanan at pinagsamahan nila Maya ng mga adventures. Naku, Maya, patawarin mo na si Hajon kung nagsinungaling man siya sa'yo. Dahil may explanation naman kung bakit. Alam ko namang mabait ka, Maya, kaya patatawarin mo si Hajon dahil kaibigan mo siya mula pa nung pagkabata nyo. Nagsinungaling lang siya dahil hindi niya masabi sa'yo ang tunay niyang identity. At ito na nga, pinalo na nga ni Art at pumunta sa address na binigay sa kanya ni Hajon. Yay! Muli na silang nagkita. Naku, ang sweet naman ni Hajon. Ang ganda nung pa-flowers niya. Ay, patawarin mo na si Hajon, Maya. At ito nga, tinupad na niya yung promise niya sa yung dadalhin ka niya sa isang cooking school. Ay, nakakakilig naman tong ending ninyo. Grabe. At ngayon ngang nasabi na lahat sa'yo ni Hajon, Maya, sana ay mapatawad mo na siya. Dahil hindi pa rin naman siya nagbago. Siya pa rin yung Hajon na kaibigan mo. At naku, nag-I love you na si Hajon. At kinikilig naman ako sa reply ni Maya dahil ito nga daw si Hajon ang nag-inspire sa kanya para mas maging magaling na chef. At iyan, hag na! Naku, magjowa na sila ngayon. Yes. Uy, may pa-kiss-kiss pa. Naku, 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 naku. Grabing kiss yan ha. Yun ah. Jackpot ka. So, ito na nga ang ending mga kachika at ang ating secret ingredient ay love. At ito na lang talaga ang masasabi ko mga kachika. Huwag tayong matakot i-express ang mga sarili natin. Kapag mahal mo, aba, i-hug at i-kiss mo na yan. Para happy